Hindi na ikinagulat ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang pagharang at pagbuntot ng mga barkong pandigman ng China sa BRP Emilio Jacinto ng Philippine Navy. Nangyari ito noong Lunes, 11 nautical miles mula sa Bajo de Masinloc sa gitna ng maritime patrol. Sabi ni Teodoro, inaasahan na ang mga ganitong insidente. I'm not alarmed and I'm not surprised. Sinasabi ko na matagal na. Pakikibaka ito. We have to expect those things to happen. And it is a choice. Kung tinatawag natin ang sarili natin na republika at makasarinlan, stand up. Eh nasa stand up tayo. Ang cost nun, mangyayari ito. Ang cost naman, pag hindi tayo tumayo, kalimutan na natin yung kinabukasan ng ating mga anak. Sa kabila ng paulit-ulit na pangharas, magpapatuloy niya ang pagpapatrolya ng bansa sa West Philippine Sea. Huwag na tayo magsanay na i-discuss namin ang mga plano namin sa publiko. Hindi na pwede kasi pumipitas ang kalaban dyan. Yan ang isang disiplina na kailangan alamin din ng ating mga kababayan. Which country does not adhere to the rule of law here? It is only China. Bukod tangi po sila. No? Valedictorian po sila saka hindi kasusunod ng rule of law. Nagtapos naman na ngayong araw ang halos 3 linggong Balikatan Exercises 2025 na nilahukan ng 14,000 tropang Pilipino at Amerikano. As we close this Balikatan exercise this morning, this afternoon, our planners are already going to start planning for the next iteration of Balikatan Exercise 41-2026. Idineploy sa Balikatan ngayong taon ang Marine Air Defense Integrated System o MADIS at ang US Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System o Nemesis Missile System. Una nang sinabi ng US na maaaring manatili sa bansa ang mga ipinadalang kagamitan para sa iba pang pagsasanay. Masasabi lang natin, ito ay hindi paghahanap ng digmaan o gulo. Ito ay pagtatatag sa atin upang magdalawang isip ang kahit sino man na may tangkang magmalabis sa kabaitan ng Pilipino. Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.